Okay. Big shout out sa mga nang aasar sa aming mga security guard na magwawalis na daw o kung ano-ano pa man na linawin natin yung kwento na yan. Ang pagwawalis at saka iba pang mga ginagawa namin nakikita nyo sa mga pinapasukan namin, hindi yun kasama sa obligasyon talaga namin or hindi rin yun inuutos nung lalo na dito sa akin, hindi naman inuutos nila na ganito ganyan. Kasi hindi naman kasama talaga yan sa kontrata kahit sa hindi kasama yan. Kaya namin yan ginagawa, lang pakikisama o ano ba. Kasi may mga bagay naman din silang ibinibigay sa amin na hindi naman din kasama sa kontrata. Kagaya ng pagka may mga pagkain, isama nila kami sa pagkain. Ano man. Wala, hindi kasama sa kontrata din yun. Kaya ganun lang. Tapos isa pang mga kadahilanan. Isa pa. Maraming kadahilanan. Basta ganun yun. Well, hindi kasama talaga sa kontrata yan. Pero pagka ikaw tamad, big deal talaga sa'yo. Pero sa amin yan, lalo na kami na nasa mga nagbubuhat, sa amin bawat galaw napaka-importante. Ngayon, kagaya nito, pagka magtakbo-takbo o ano man yung gagawin ko dito, hindi naka-uniform, pag nakita ako ng mga amo ko, pwede ako mapagalitan. Ngayon, kung ito yung ginagawa ko, tapos nakita ako hindi naka-uniform, siguro mapagalitan, mapagsabihan, pero hindi ganun ka tawag nito, ganun ka tindi. Kasi pagka naka-uniform ka, pinagpapawisan ka, di nanganga mo yung uniform mo ngayon. Yun na yun. Kasi sa amin kasi, napakalaking bagay ang paggalaw ng paggalaw. Ang iba nga, pag nakakotse man, ilipaparada nila sa malayo para maglalakad pa rin or pagdating sa sa halip na maghagdanan na lang para yun na nga, malaking bagay sa amin ng yung paggalaw. Ano pa ba? Ito pa, isa pa. Sige, ayaw namin linisan to. 24/7 kaming nasa pwesto. Tapos yung kagaya rito sa amin, 5 days a week lang yung pasok. Kung iaasa namin to paglinis sa paligid namin tong sa mga maintenance, paano na? Biyernes ng hapon hanggang Lunes ng anong oras papasok nila, alas 8. Ganun paghayaan namin, kami rin yung makipagsalamuha sa sa dumi or sa dugyot na paligid. Minsan kasi kayo rin, madali lang talaga husgahan yung mga bagay-bagay na nakikita natin pero di natin alam yung pinaka ano bang magandang term. Basta ganun na yun, hayaan mo na. Wala na yung term, basta ganun yun. Kasi kung hahayaan namin, sino naman 24 oras or 24/7 kang nakikita yung paligid mong dugi. Pero pag tamad ka, di talaga factor yun sa'yo kasi tamad ka ang pinakaano mo lang yung makaupo, magmuni-muni. Yun, mabigat sa'yo yung paggalaw ng hindi kasama sa bayan or Kaming masisipag, yun yung yun yung pinakamalaking bagay sa amin. Basta gumalaw yung katawan namin, extra calories yung maipasok namin sa katawan namin. Kaya yun yung isa rin sa dahilan sa fitness na side. Sa personal na yun na nga. Pag di mo linisin yung paligid mo, magiging dugyot yan hanggang iaasa mo lang sa kagaya nga rito sa amin. Monday to Friday lang yung pasok. Kung di mo linisin na Sabado Linggo, napakaraming dumi na iipon. Naintindihan mo na, di kasama yung mga nakakaintindi yun lang sa mga pakuangkaang na lagi kami sinasabi magwalis ka na, ganito. Masisipag kami kaya kahit hindi na utusan, magkukusa kami kasi yun na, magiging dugyot yung paligid namin kung hindi kami magmalasakit sa paligid namin. Yun, masipag kami. Kaya hindi sa amin kung ganito. Kasi nakagalaw-galaw na kami. Para ito yung dual purpose, triple purpose. Nagiging malinis na yung paligid namin. Nakapag-extra ensayo na kami. Ano pa ba? Tapos hindi pa mapagalitan pag nakikita man hindi naka-uniform o nakahubad.
Yun. Eh, matalino. Bukod sa masipag kami, matatalino pa kami. Kaya ganun yun. Mapagsabihan man, hindi talaga ganun katindi. Kasi pagka hindi ka na nga naka-uniform, nakahilata ka pa, baka ibak ka ng kinabukasan. Ito, makikita ka mang hindi naka-uniform, at least mayroon kang ginagawa. Pero yun. Kasi mahirap sa mga pakaangkan, mang-asar na mang-asar. Wala naman, hindi naman nag-iisip ng malalim. Basta masabi lang na nakapamintas, ano ba? Kami mga masisipag kasi wala. Pero talaga eh. Kailangan namin gumalaw para makapag-burn ng extra calories, para makakain din ng extra calories. Patamad ka na, di wala ka talagang pribilehiyo na makakain ng extra calories. Kasi yung galaw mo, yung pagtunaw ng calories sa katawan mo, pupunti lang. Kasi pagka pag limitahan mo kasi yung katawan mo, ganun pa rin, di ka rin talaga mag-burn ng fats. Kasi yung katawan mo mag-a-adjust yan eh. Kung konti lang yung kakainin mo, yun yung sinasabi ng mga eksperto, mag-a-adjust yung katawan mo, ipahinahin din yan yung metabolism mo para makasurvive. Kasi ganito lang kadami yung kinakain mo, tapos ang kailang requirements na pagkain ng tao, ganito kadami. Tapos ganun na lang para pumayat ka. Hindi yun, walang ganun. Mag-a-adjust yung katawan ng tao para ano, kaya ang labas mo, skinny fats. Tapos magtiis ka pa ng sobrang gutom. Kaya dun, yung sinusunod kong paraan, yung sa ibang mga influencer na eat more, move more. Eat more, move more. Basta ganun yun. Kaya, let's go!